And from my heart, the world and all its charms, now through the blood, I'm saved. Thank you, Lord. Down at the cross, my heart is bending low. The precious blood of Jesus cleansed white as snow. God bless you po. God bless you po. Brother Buboy. Umibig sa aming mga buhay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. That's why natuto kami umibig sa iyo. Chase my salvation. Hallelujah. On Calvary. Sleep for the last time with Lord. Hallelujah. Yes, oh, I love Him. Oh, I love Him because He first loved me. And purchased my salvation. Hallelujah. Praise God. Salamat sa kaligtasan mo niyo. Hallelujah. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, na kanyang inalay ang kanyang sariling buhay. Hallelujah. Tingnan natin kung gaano, hallelujah, kasakit, kung gaano ang kanyang dinanas sa Kalbaryo upang tayo, hallelujah, ay kanyang iligtas. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Napakasagana ng kanyang biyaya, napakasagana ng kanyang pagmamahal sa buhay natin, mga kapatid. Kaya't nararapat lang ibalik sa kanyang pasasalamat at patuloy na pagdakila sa kanyang dakilang pangalan, dahil ang Diyos ay tunay, hindi matutumbasan ang kanyang pagmamahal sa buhay natin. O Diyos, purihin ka sa gabing ito. Tayo manalangin, minsan pa tayo lumapit sa kanyang presensya, sa kanyang luklukan ng awa sa mga sandaling ito. Mabaging Diyos at mapagmahal na Ama, minsan pa Lord, muli kaming lumalapit sa iyong luklukan ng awa sa mga sandaling ito. Purihin at dakilain ang iyong dakilang gawa sa buhay namin, O Diyos. Salamat sa iyong kahabagan sa aming mga buhay. Kung wala ang iyong kahabagan, Panginoon, hindi kami makakatayo sa huling panahong ito, Diyos. Na nakikita namin, Lord, maraming mga kapighatian na aming nakikita, at ang kawakasan ay aming nakikita ng Lord. Hallelujah. Ang birth pain ng sanlibutan ay nakikita namin, O Diyos, sa mga sandaling ito na nagaganap, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat dahil sa iyong biyaya, Panginoon, kay may iyong linigtas. Hindi sa aming ganang sarili, Panginoon, hindi sa aming lakas, hindi sa aming talino, hindi sa aming lakas, kundi sa iyo, Diyos, na naahabag at naaawa sa aming mga buhay.
Purihin ka sa iyong kahabagan, Panginoong Diyos. Salamat sa napakasaganang pagliligtas mo sa aming mga buhay. Araw-araw aming namamalas ang iyong kabutihan. Araw-araw aming nakikita ang iyong mahabang kamay, ang kapangyarihan ng iyong kamay na patuloy na umahawak sa amin. Nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Hallelujah! Tunay hindi ka nagkulang, O Diyos. Kaya nararapat lang isauli sa iyong pasalamat ang pagsamba at pagluwalhati sa iyong mga gawa sa buhay namin. Dahil kailanman hindi ka nakalimot, O Diyos, sa iyong mga pangako. Hindi ka tao, hindi ka sinungaling na Diyos naming pinaglilingkuran. Tapat ka lagi, O Diyos. Ikaw ay tapat lagi sa iyong mga salita. At pinangyayari mo ito sa mga patuloy na nagtatapat sa iyong salita. Hallelujah! Kahit sa kabila, Lord, ng aming mga karanasan sa buhay na ito. Maraming mga pagsubok, maraming mga karanasan, maraming mga pagluha. Pero yung kagalakan na yung biniligay sa aming mga puso, hindi na kailanman mahagaw ng kahaway. And that's why nagpapatuloy kami, humahakbang kami. O Diyos, ito'y gawa mo sa buhay namin. Purihin ka, O Diyos, napakasagana ng iyong kagandahang loob sa buhay namin. Ito'y bago bawat umaga, Panginoong Diyos. Salamat muli sa pagkakataon na iyong pinagkaloob, O Diyos. Napakalaking pribileyo na magkatipon sa ilalim ng iyong presensya. Sama-sama ang bawat isa, O Diyos, sa gabing ito. Tuloy na dumudulog at patuloy, Lord, ang aming mga kaluluwa ay patuloy na naghahanap sa iyo at nauuhaw sa iyo sa mga sandaling ito. Walang ibang papatid ng aming kauhawan, O Diyos, kundi ang iyong mga salita lamang. Walang papatid ng aming mga katanungan sa aming mga puso, Panginoon, kundi ang iyong mga salita lamang. Ito lagi ang aming hinahanap, O Diyos. Ito lagi ang aming kinauhawan sa bawat sandali, Panginoon. Dahil dito kami nasasatisfy. Hallelujah! Ang mundo kailanman hindi makapagsasatisfy ng aming mga buhay. Ang mga pangangailangan sa buhay na ito, gaano man ito ibigay sa amin, magkamal kami, hindi ito magsasatisfy sa buhay namin, Panginoon. Meron lamang isa na nagsatisfy ng aming mga buhay. Ayan ang aming Panginoong Kristo Jesus, ng aming natikman ng kanyang salita, ng aming nainom ang tubig ng buhay na kanyang inaalok. Hallelujah! Kailanman hindi na kami nauhaw, Panginoon, kundi linagyan mo ng isang balon, umaapaw, hallelujah, ang aming mga kaluluwa, hallelujah, ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Kahit maraming mga sorrow, but deep inside, there's joy, hallelujah. There's fountain of joy, hallelujah. And that's why nagpapatuloy kami. Hallelujah! And that's why naiintindihan namin ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod, ang aming paghakbang sa pananampalataya. Ang aming mga gawain na patuloy namin, Lord, ginagawa sa biyaya mo. Lord, nagagawa namin ito dahil sa iyo, Panginoon, na unang umibig at nagbahal sa aming mga kaluluwa. Kaya't nararapat lang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba at pasasalamat sa gabing ito. Panginoon, tuloy kaming humingi ng iyong gabay sa iyo, mamagitan ng iyong banal na Espiritu. Tuloy kang mangusap sa aming mga puso, magpahayag, magbukas ng iyong mga salita. Liban na ikaw magpahayag, wala kaming magagawa. Liban na ikaw, Lord, magbukas ng iyong mga salita, wala kaming magagawa. Salamat, Lord, dahil pangako mo ito sa uling panahon, O Diyos, na ikaw ay maglilid sa amin sa buong katotohanan ng iyong salita. And that's why, Lord, to ang aming kinakagalak dahil hindi mo kami iniiwan, ni pinapabayaan. Lagi kang dumirinig sa aming mga dalangin, O Diyos. Kung kami lamang, Lord, magpapakumbaba at patuloy, Lord, na magkukompess every one of us, our sins, Lord, hiyahayag namin ang lahat ng aming mga kainan, mga pagkukulang, mga kasalanan pa, O Diyos, na hindi sinasadya. Nariyan ka, mabihayang Diyos na patuloy na nagpapatawad. Salamat, O Diyos, sa ganitong mga pagkakatipon na ihayag namin. Hallelujah, nabubuksan namin ang aming mga puso patuloy sa
tayo. Sa bawat sandali, saan man kami pumaroon. Sa bawat sandali ng aming mga buhay, Lord. Malaya ang iyong Espiritu. Hallelujah. Kung nasaan ang iyong Espiritu, naroon ang kalayaan. Kung nasaan ang iyong Espiritu, naroon ang tunay na pagsamba ng iyong mga anak. And that's why kahit nasaan kami, Lord, kung narayan ang iyong Espiritu, naroon ang tunay na pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Lord, bless us once again this night. Bless your word in our hearts, Lord. Tagpuin mo ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Ikaw lang, Lord, ang aming kailangan sa gabing ito. Maasa kami sa iyo at ang titiwala at aming linalapag sa iyong paanan ng lahat ng mga bagay ng ito, Diyos. Kung may mga panalangin, Lord, umaasa kami na ikaw ay patuloy na magkakaloob at didirinig sa aming mga panalangin sa gabing ito. Sa iyo namin pinagkatiwalang lahat at umaasa patuloy na ikaw ay patuloy mong sagana na magbubuhos ng iyong saganang pagpapala sa gabing ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen. Praise God. Praise God. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Palakpakan natin ang Panginoon, mapatid. Praise God and praise God. Okay. Habang ang tayo nakatayo, bago tayo mo po ay magbuklat po tayo ng mga salita ng Diyos. Sa Psalms 37, verse 1 hanggang 5 ang ating babasahin. Psalms 37, verse 1, do not fret because of evildoers or be envious of those who do wicked things. Verse 2, for they will soon be cut down like a grass and wither like the green plant. Trust in the Lord and do good, so dwell in the land, and faithfully you will be fed. Verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Verse 5, commit your way to the Lord, and trust in Him, and He will accomplish this. Purihin ang Panginoon. Everybody say amen. Purihin ang Panginoon. God bless you all. At tayo po yung mga kapatid. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon muli sa gabing ito. Salamat sa kakataon na tayo narito muli, nagsama-sama sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Kahit na nakaraang Wednesday ay hindi tayo nagsama-sama, pero purihin pa rin ang Panginoon. Ang Diyos pa rin ay tunay na nangungusap sa ating mga puso, I believe. Amen? At marami tayong mga pwedeng buksan ng mga o pakinggan sa mga gawain ng ating Panginoon upang patuloy na masustain ng ating spiritual na kalagayan. Dahil ito ang ating kailangan sa huling panahon ito, mga kapatid. Amen? Kung maaari ay hindi tayo magpaliban sa gawain, pero sa hindi naasang pagkakataon ay nangyayari, pero purihin pa rin ang Panginoon. Salamat sa lahat ng mga bagay na ito. Praise God. I believe na hindi nagkulang ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Sapat-sapat ang kanyang biyaya sa atin. Okay, tayo pinagpala ng mga salita ng Diyos last Sunday at sa mga gawain ng mga nakaraan na tunay ang biyaya ng Diyos ay sagana at huwag din natin samantalahin nito habang sumasagana ay higit natin tayong gumawa ng mabuti habang ang biyaya ng Diyos ay sumasagana, mga kapatid. At yung mga bagay na dapat iparating na nais ng Panginoon ng ating mahal na pastor ay naiparating na rin, i-address na rin sa brothers na kailangan i-address ang mga bagay na dapat iparating at walang reply, pastor. So, waiting tayo sa mga bagay na ito. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay hindi nagbibiro, mga batid. Amen? Siya ay seryoso sa kanyang mga salita. Kaya sa panahon ito ay samantalahin natin ang mga pagkakataon dahil hindi natin akalain, di ba? Ang mundo ay napakagulo na. Nakikita natin ang mga pangyayari sa paligid na tunay. Ang mga hinula ng kasulatan ay unti-unti nang na-unfold, nabubuksan sa ating harapan at nakikita natin ng mukhaan ng mga salita ng Diyos. Hallelujah, na nagkakamtupas sa huling panahon ito. At yung Great Tribulation ay parang nakikita natin na mangyayari talaga, mga kapatid, yung talagang taghirap. Diba? Kung inyong titignan ngayon, konting, di ba, gera pa lang yan, di ba?
konting mga, sabihin na natin, mga nation na magkakalapit ay unti-unti nang yung iba ay hindi pumapayag, yung iba ay sumusuporta kay Trump. Alam natin yan sa balita, mga kapatid. At ang Pilipinas ay nakikita natin, nagpapahayag na rin pag naubos yung langis. Na, di ba, ilang buwan lang daw, 60 days, ay kaya pa naman na supplyan ang buong Pilipinas. Pero ano kaya kung magtagal, mga kapatid? Si Trump ay nagsasabi, mga 1 buwan lang, ay tapos na ang gera. Pero hindi natin alam, baka ito na yung talagang hinihintay natin, mga kapatid, na magpapatuloy na ito. Hindi nyo ba nakikita, mga kapatid? Hallelujah, na talagang may taghirap, o sabihin na natin, may great tribulation na mangyayari. Pero bago dumating yun, ay salamat sa Panginoon, naghanda na siya ng way. Amen? Para hindi tayo mapasama sa dakilang taghirap na yan. Hallelujah. Dakilang, sabihin natin, tribulation na mangyayari sa buong mundo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon dahil ang kanyang bride ay bago dumating yan ay kanyang ililigtas muna. Amen? At tayo sa Panginoon, alam nyo ba na ang in the twinkling of an eye ay hindi talaga natin, yan ay isang pagkakataon, isang saglit lamang. Isipin ninyo, kumurap lang kayo saglit. Napakabilis, mga kapatid. Kaya kinakailangan talaga natin maghanda. Amen? Be watchful and be sober. Hallelujah. Maging mapanalangin sa huling panahon ito, mga kapatid. Amen? Nananalangin pa ba tayo sa ating mga tahanan? I believe na riyan ang mga paghibik ng mga anak ng Diyos. I believe ginigising na tayo. Ito na ang panahon na lubusan tayong gumising sa ating pananampalataya sa paglilingkod. At huwag nang patumpik-tumpik sa paglilingkod, mga kapatid. Amen? At yung ating mga desire ay hayaan natin na ipagkatiwala sa Panginoon. At I believe ito'y may pangyayari sa kanyang presensya sa gabing ito, mga kapatid. Sino pa sa gabing ito ang may mga desire na nais ng Diyos matupad? Hallelujah! I believe, mga anak ng Diyos, ang desire natin ay ito'y laging linya sa kalooban ng Panginoon. Amen? Wala na tayong desire pa na hindi linya sa kalooban ng Panginoon. Yung desire pa na magpapalayo sa presensya ng Panginoon. Yung desire na magkaroon pa ng yaman at nagpapalayo sa atin. Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Kundi ang desire natin ay yung patuloy pang mapalapit sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Dahil I believe doon ipagkakaloob ng Diyos sa kanyang presensya ang ating mga nasa na hinihintay na mangyayari. Hallelujah. Sino pa yung mga prayers sa gabing ito, mga kapatid? I believe lahat tayo ay marami pang mga prayers sa Panginoon. Amen? Marami pang mga desires na nais natin makamit, na ito'y kalooban ng Panginoon. Masigit dapat ang ating mga desire ay mga makalangit na mas mapalapit pa tayo sa Panginoon. Dahil na ang nakikita ko, mga kapatid, ay mas lumalapit tayo, ang desire natin sa Panginoon ay mas binubuhos o mas pinagpapala ng Diyos o mas binibigay ng Diyos yung kagalakan ng ating mga puso, mga kapatid. At malulubos ang ating kagalakan one of these days. Hallelujah. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng nasa ng ating mga puso. Kaya sa gabing ito ay pag-usapan po natin ang delight yourself in the Lord. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Lahat po ba ay maligaya sa gabing ito, mga kapatid? Pinapaligaya ba tayo ng ating Panginoon sa buhay natin? Dahil kung walang kaligayahan sa buhay natin, hindi tayo makapagpatuloy ng lubos. Amen? Hindi tayo higit ng mga pagpapalahin pa ng lubos ng ating Panginoon. Dahil ang kalakasan ng Panginoon ay siyang ang kagalakan sa Panginoon ay siyang ating kalakasan. Amen. Kaya nagpapatuloy tayo sa paglilingkod.
Yan siguro, yan yung sabi rin ni Paul na rejoice evermore. Amen? Magagawa pa ba natin magalak sa panahong ito, kapatid? Kahit na maraming sorrow, mga pangangailangan, maraming mga trials, andyan pa ba yung kagalakan sa buhay natin upang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid? At magpatuloy kahit maraming mga pagsubok na ating dinaranas, andyan pa ba ang kagalakan natin, mga kapatid, sa Panginoon? Sino ang masaya sa presensya ng ating Panginoon? I believe sa presensya ng Diyos mayroong kagalakan. Fullness of joy, sabi nga ni David, di ba? Lubos na kagalakan. And that's why yan ang ating higit na kinauhawan na patuloy pang ang lubos na kagalakan ng Panginoon ay ipagkaloob sa atin. Hallelujah! At sa Kanyang presensya lamang ito masusumpungan, mga kapatid. Amen? Kaya magpakilagaya tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Habang kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan, habang siya'y malapit, samantalahin natin. Amen? Dumulog tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Samantalahin natin, magpakumbaba sa Kanyang presensya. At, hallelujah, ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga panalangin, ating mga desire, hallelujah, ay lubusin ng Panginoon na ipagkaloob ang ating mga pangailangan. Amen. Sino dito ang laging tinutugon ng Panginoon? Ang kanyang mga nasa, ang kanyang mga prayers. Minsan may mga panalangin tayo, di ba? At patuloy tayo naghihintay kung minsan. Tinuturuan tayong maghintay. Kung kinakailangan sabihin ng Panginoon, hindi bibigay, ay natututo tayo laging magpasalamat sa Panginoon. Amen? Salamat na ang wisdom ng Diyos, knowledge ng salita ng Diyos ay patuloy tayong tinuturuan sa Kanyang mga salita upang makita pa natin ng lubos kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano yung kinakagalak ng Diyos, kung ano yung pleasure ng Diyos na mangyari sa buhay natin. And that's why napakainam na tayo magpakaligaya sa Panginoon, hindi sa mga bagay ng sanlibutan. Magpakaligaya sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya narito tayo ngayon, magpapakaligaya tayo sa gawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Magpapakaligaya tayo, hallelujah, sa mga salita ng Diyos. Kayo ba'y nasisiyahan sa mga salita ng Diyos, mga kapatid? Oh, napakainam. Sabi ni David, I delight in your word, O Lord. Amen? Thy word is a lamp unto my feet. Liwanag sa aking mga landas, sa aking daan. Hallelujah! Ang mga testimonies na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, yun yung dapat nakagalakan natin. Ang salita ng Diyos, dapat ang lagi nating kagalakan. Wala nang iba. Kung nais natin mabigyan ng kaluguran ng Panginoon at ang mga nasa natin ay ibigay ng Diyos, nawa, walang option sa ating mga buhay, kundi ang lubos nating hinahanap na kaligayahan ay ang Panginoon sa buhay natin. Dahil siya lamang ang ating portion, mga kapatid. Siya ang ating lubos na bahagi. Siya na lamang ang mga kapatid ang ating kailangan talaga sa huling panahon ito. And I believe hindi tayo masasatisfy ng mga bagay sa buhay na ito, kahit anong kayod natin, kung minsan, di ba? Kahit anong pawis, bagay, yan ay talagang nangyayari. At dahil yan ay sumpa kay Adan. At ngayon, di ba, inaani natin, kailangan talaga natin magpagal sa kahit sa anong mga bagay. Yung mga pag-aaral ng salita, mga kapatid, mga kapatid, ay talagang kinakailangan ng pagpapagal. Hindi basta isang upuan lamang. Salamat na na-extend ng konti, di ba? At nakapag-aral pa, nadagdagan pa ng mga salita ng Diyos dahil hindi kaya ng isang upuan ng mga salita ng Diyos. Kailangan talagang, yung sinasabi nila, magsunog ng kilay. Kung kinakailangan talaga, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na patuloy na nagtuturo sa atin. Amen? Hindi tayo pinapabayaan sa ating mga pangailangan. Dahil marami pang mga bagay na nais ng Diyos
ibigay, ipaunawa sa atin, sa ating mga paglilingkod, step by step, hanggang sa marating natin ang perfection na nais ng Panginoon sa buhay natin. Parang napaka-imposible kung ating tignan ng ating mga sarili na marating natin ang perfection. Pero walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. May pangyayari lagi sa mga ginagawa ng Diyos. Amen? Ang kanyang salita ay talagang makapangyarihan na gumagawa. Kung lubos nating sasampalatayanan, ipagkakatiwala lahat, may magagawa ang salita ng Diyos. Hallelujah! Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen. The Word of God is sharper than any two-edged sword, sabi ng salita ng Diyos. Powerful. Tumatagos ito, hindi lang sa, di ba? Hanggang sa kalubloban, sa ating mga kaluluwa ay kayang tagusin, liripin, kung anong mga bagay na nasa ating mga puso. Walang maililihim sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. And that's why ang pagsamba, ang pagkatakot ay dapat lang ibigay sa Kanya, mga kapatid. Amen? Ang paglilingkod na totoo, ang paglilingkod na buhay, ang paglilingkod na banal, ay naharapat lang ibigay sa ating Diyos. Dahil nariyan siya lagi nagpapaalala sa atin pag tayo nagkukulang, nagkakamali. Amen? Buhay ang Kanyang salita araw-araw. Amen? Kung hindi tayo makikinig, nariyan pa rin siya. Sabi natin, mabihaya talaga ang Diyos, nagtuturo sa atin. Kung kinakailangan paluin na tayo, gagawin ng Diyos dahil mahal tayo ng Panginoon. Upang maituwid tayo at may tayo muling mainam sa presensya ng ating Panginoon. Kung kinakailangan hatulan tayo ngayon ay gagawin ng Diyos. Gagawin ng Diyos upang hindi walang kabuluhan ang gawa niya sa buhay natin. Napakabuti talaga ng ating Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. Biyaya niya ay talagang napakadakila, hindi mapapantayan sa buhay natin. Kaya huwag nating samantalahin, kundi samantalahin natin na gumawa ng mabuti. Amen? Gumawa ng mabuti sa kanyang sambayanan, sa bawat isa. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa ating mga buhay. Okay. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano kaya ang ating pwedeng isipin tungkol dito, mga kapatid? Magpakaligaya ka sa Panginoon. Ito kaya yung sinasabi nila na minsan, na nami-misinterpret nila pag nasa Panginoon sila, ay talagang sagana sila, maligaya sila, punong-puno sila ng mga material at nagpapakasasa sa mga mundong ito. I believe hindi ganun, mga kapatid, ang kaligayahan na gusto ng ating Panginoon. Hindi sa mga bagay na temporal, hindi sa mga bagay na nabubulok. Amen? Kinakalawang, ninanakaw, sabi ng Panginoon. Hindi yan ang ating kagalakan, mga kapatid. Sana maintindihan natin ang salita ng Panginoon. Mamatay, nagpapagal. Nakukuha natin ang mga bagay ng salibutan, pero hindi pa rin talaga masasatisfy kung ano yung ating hinahanap ng ating kaluluwa. Meron talagang makapagsasatisfy ng ating kagalakan. Hallelujah! Hindi ang mga bagay sa buhay na ito, mga kapatid. And that's why kung magiging priority natin ang mga bagay sa buhay na ito at napapalayo tayo sa presensya ng Diyos, nagkukulang tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Minsan humahaba ang ating mga hindi pagdalo sa gawain. Kung hindi may wasan sa trabaho, minsan nandun yung desire natin. At minsan talaga pinagkakaloob ng Panginoon. At nagagawa na natin lumiban sa Panginoon, sa ating mga trabaho upang makadalo lamang sa Panginoon. Dahil andun yung pananampalataya natin na higit pa ang ibibigay ng Diyos sa atin. At hindi magkukulang ang Diyos, siyang magpuprotekta sa atin. Amen. Kung malulugod ang Diyos, amen, kanya ibigay lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Amen. Hindi ayon sa ating mga laman. Dahil ang ating mga laman, marami itong gusto.
Amen. Maraming desire ang ating mga laman. Pag hindi ito na-satisfy, nagmumurmur, amen? Nagtatampo sa Panginoon kung minsan. Nagtatanong sa Panginoon, bakit? Bakit hindi mo pinagkaloob? Bakit hindi wala sa akin ito? O bakit hindi mo ko pinagaling sa aking karamdaman? Bakit meron akong ganito? Diba? Maraming katanungan. Pero kung maintindihan lang natin, kung magpapakiligaya lang tayo sa Panginoon, delight yourself in the Lord. Ibig sabihin yung magpakaligaya sa mga salita ng Diyos, uunahin natin ang kalooban ng Diyos. At ang mga bagay ay susunod na lamang. Amen, 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 amen. Purihin ang Diyos. I believe ang Diyos ay hindi magkukulang kailanman. Maraming inaalok ang kaaway kuminsan upang ating mga paglago sa pananampalataya, pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon ay nahahadlangan. Yung pagpili natin sa Panginoon dahil yung free will ay nariyan pa rin, mga kapatid. Diba? Napakabuti pa rin ng Panginoon. Pero yung free will, dapat ipasakop natin sa kalooban ng Panginoon. I believe, pipili ka ng napakainam sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Amen? At hindi ka pipili ng hiwalay sa kalooban, sa salita ng ating Panginoon. Sila Adan at Eva, binigyan ng free will that time. Pero anong pinili nila? Siniway nila ang utos ng ating Panginoon. That's why pumasok ang kasalanan. At narayan, pumasok ng kamatayan sa buong sanlibutan. Ang kasalanan ay kabayaran ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo ay ngayon ay nagdadanas ng kamatayan, di ba? Pero purihin ang Panginoon. Sabi ni Paul, sino ang magliligtas sa akin sa ganitong kalagayan? Sabi niya, thank God, salamat sa Panginoong Kristo Jesus. Amen? Na nagtagumpay para sa atin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. And that's why ang kamatayan, wala ng tibo sa atin. Totoo ba yan, mga kapatid? Amen? Wala ng bisa, wala ng kirot. Bagamat kuminsan nagdadalamhati tayo, pero deep inside, inalis na ng Panginoon ang kirot. Dahil may pag-asa tayo. Nakita natin ang buhay na pag-asa ng mga salita ng Diyos. Hallelujah! Pinatunayan ng Panginoon ng resurrection niya. Siya'y nabuhay na maguli in the third day. Nabuhay ang ating pag-asa na mayroong pagkabuhay na maguli. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa Kanyang gawa sa buhay natin. You see? Delight yourself in the Lord. Minsan, iniisip nila dahil ang iba ay nagpapakasasa sa mga material na bagay sa buhay na ito. Minsan may nabasa ko, ay itong word na ba ito na magpakaligaya ka sa Panginoon ay pag dumalo ka sa gawain, nagsumamba ka sa Panginoon, nagpatuloy ka sa Panginoon, ay ibibigay sa iyo yung nasa ng puso mo na Rolls Royce. Ano ba yon? Yung may payong? Yung ba yon? Nabasa ko lang naman yun, mga kapatid, sa mga commentary. Sabi niya, hindi ganun, mga kapatid. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Yes, pwedeng ibigay ng Diyos ang ating mga nasa. Kung kalooban niya, di ba, mga kapatid? Pag mag-enjoy tayo sa mga bagay na ibibigay ng Panginoon, mabuti ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Alam niya ang ating mga pangailangan. You see, that's why magpatuloy lamang tayo. Wait in the Lord. Trust in Him. Amen? I-commit natin ang ating mga lakad sa Kanya at pangyayarihin niya ang nasa ng ating mga puso. Amen. So I believe, hindi lahat ng ating nasa, ng ating laman, higit sa lahat ay pagkakaloob ng ating Panginoon. Ito'y nakasalalay pa rin
sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Kung paano siya mapiplease natin, sa kalooban ng Panginoon ay pagkakaloob niya ang mga bagay na hinihintay natin, mga dalangin sa Panginoon. Believe marami tayong panalangin sa Panginoon. Amen? Hinihintay sa Panginoon upang mag-come to pass ang mga bagay na ito. Just wait. Be patient sa ating mga pangangailangan sa buhay na ito. May magagawang Diyos, mga kapatid. Kahit ng kaaway kung minsan, yan ba? Diba? Yan laging kaaway eh. Tignan ninyo. Minsan may mga pinapaisip ang kaaway, di ba? Naglalakihan ng mga kasimbahanan ngayon, napakaluwag ng kanilang mga gawain. Talagang, di ba sabihin na natin, masasabi nila na sila yung mas pinagpala ng Diyos. Kung tayo ay makikipagsabihin na natin, ibigay natin ang testimony sa kanila at makikipag-usapan o makipagpaliwanagan sa kanila, mas isipin nila na sila ang higit na pinagpala dahil naglilingkod din sila sa Panginoon. Di ba? Yung mga preachers ng mga babae na nakikita natin ngayon sa mga kasimbahanan, sa mga laging sinasabi na ang Diyos naman ay pag-ibig. That's why kahit anong kalagayan, to danger, gender ay nariyan, halo-halo. Okay lang sa kanila. Dahil pinagpapala naman daw sila, mga kapatid. See? Parang titignan nyo ay magkakaroon tayo ng jealous o envy sa ating mga puso. Praise God, na parang totoo na sila ang higit na pinagpala ng Diyos. Eh tayo nangangamuhan lamang, di ba? Ang ating mga amo, naglilingkod din naman sa Panginoon, sa mga denomination. Kung magpapatotoo ka sa kanila, sasabihin nila, mas pinagpala sila. Dahil tinitignan nila ang mga material na bagay. Sa naked eye, nakikita nila na mas pinagpala sila. Pero anong sabi ng Panginoon? Sila'y bulag. Maralita. Di ba? Sabi sa Revelation. Sa Laodicean na ating lalagyan ngayon, mga bulag. Hindi nila nakikita, mga kapatid, ang tunay na mga pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Na hindi nakasalig sa mga material na bagay, mga kapatid. Kundi nakasalig sa mga kabuuan ng salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos na ating ipinamumuhay. Na kahit ito'y masuklian o sabi na magdanas ng mga soro, pero naroon pa rin ang kagalakan na ibinibigay ng Diyos, mga kapatid. You see? Mga bulag, mga hubad. Amen? Hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita ang malayo, kundi nakikita nila ay malapit lamang. Yan, yung mga malapit, mga pansamantalang kaligayahan, mga kapatid. Pero hindi nila nakita yung tunay na kaligayahan sa presensya ng Diyos. Delight yourself in the Lord, mga kapatid. Amen? Magpakaligaya tayo sa Panginoon, and I believe hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. Oh, glory to God. Hallelujah! So, hindi lahat ng mga bagay, mga kapatid. So, I believe yung Philippians chapter 4, verse 4, na sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. I believe ito'y isang bahagi ng salita ng Diyos. Isang kagalakan na ibinigay ng Diyos sa atin. Na kahit anong kalagayan ay magagawa para natin na magalak sa presensya ng Diyos. Magagawa pa natin magpuri sa Panginoon sa presensya ng Diyos. Nagagalak man, nasisipayo man. Amen, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Hindi maintindihan ng sanlibutan, pero purihin ang Panginoon. Napakasarap, napakaligaya sa presensya ng Diyos. Hindi mapapalitan ng kaligayahan ng sanlibutan ang pinaparanas ng karanasan ng Diyos sa kanyang presensya, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pagpapahayag, sa kanyang mga pagbubukas ng kanyang mga salita. Lagi tayo, patuloy pa tayong napapaibig sa Panginoon. Hallelujah! Habang nagbubukas ng kanyang mga salita, habang nangyayari ang kanyang mga salita, lalo pa tayong napapaibig sa Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi nito 2 Corinthians 6:10, as sorrowful but always rejoicing. Amen! 2 Corinthians 6 verse 10,
as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, hallelujah, as having nothing and yet possessing all things. Oh, glory to Jesus. Amen. Yan ang hindi maintindihan ng sanlibutan. Minsan, naglalaba tayo, umiiyak, tumatawa, hindi maintindihan ng sanlibutan. May nangyayari deep inside. Hallelujah! Nagpapasalamat sa Panginoon kahit nahihirapan. Hindi mapapantayan yung sorrowful na yan ng kagalakan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Pansamantala lamang yung mga kagipitan. Amen? Yung sorrow, pansamantala lamang. Pero yung glory na naghihintay sa atin, hindi maitutumbas ito ng mga bagay na ating dinadanas ngayon physically. Amen? Pero yung spiritually na dinadanas natin, hindi ito mahihigitan ng mga bagay sa buhay na ito, mga kapatid. Hindi natin may pagpapalit ang ating mga karanasan sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Hindi natin may pagpapalit. That's why naluluhan na lamang tayo pag naalala natin ang Diyos ay kumikilos, gumagawa sa ating mga hindi naasahan, sa ating mga prayers, sa ating mga pangangailangan. Purihin ang Diyos, kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon. Okay, let's go on. What is this delight? Yourself in the Lord. Tingnan natin mamaya ang ibig sabihin ng delight dito dahil parang napakalalim na nakagalakan. Praise God. Hindi basta-basta ang kasiyahan nito, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. Hindi basta-basta ito nakukuha sa isang pagpupuri lamang sa Panginoon. Amen? Sa paghiyaw natin sa Panginoon. Kaya nga, ang mga pangangaral ay laging sinasabi, hindi lang dito ang pagsamba, kundi nagsisimula kahit nasaan tayo. Pagdating natin dito, masigit ang pagsamba at pasalamat natin sa Panginoon. Amen? Mas nararamdaman natin ang mga pagkilos ng Diyos. Masigit kung inihanda natin ang ating mga sarili doon pa lang sa ating mga tahanan. Pagparito natin, purihin ang Diyos. Napaka-freely, napakasagana, napakalaya na yung Espiritu ng Diyos nakikilos sa ating kalagitnaan. Pero kung doon pa lang sa tahanan natin, nalulumbay na tayo, napipigilan na tayo ng mga sitwasyon, ng mga paghahadlang ng kaaway, pagdating natin dito, tiyakin ninyo, parang tamlay ang ating mga kalagayan at pagpupuri sa Panginoon. Hindi natin may bigay ang nararapat na pagsamba sa Panginoon. You see? Para tayo, sabi rito, as poor, yet making many rich. Parang, di ba? Lahat po ba ay mayaman sa gabing ito? Having nothing and yet possessing all things. Minsan ang mga mayayaman, di nagpapalatayan eh. Pag nagbigay nga yan, hindi nagsasabi yan, hindi nagpapalandakan yan na nagbigay siya. Nag-donate siya sa isang charity, di ba? Milyon-milyon. Ganun ang tunay na mayaman, minsan, di ba? Mababa. Dahil alam niya, marami siyang possession eh. O kung alam natin, marami tayong possession sa gabing ito, ayahan ninyo siya. Amen? Ayahan niyo siya, magpakasasa sila ngayon. Isang araw, sisingilin sila ng Panginoon. Kaya mababasa natin dito, mga batid, para maintindihan pa natin kung ano ang context dito na binibigay sa ating binabasa. Umpisahan natin ulit sa chapter 37, verse 1. Anong sabi rito? Fret not thyself because of evil doers. Huwag kang mabalisa. Diba sa Tagalog, mabaliza, yung fret o mainis, mainggit, managhili, parang gano'n, no? Envy.
Neither be thou envious against the workers of iniquity. Kung inyong titingnan dito, mga kapatid, merong isang pagkakataon sa Psalms, sa buhay ni Asaph ay nainggit siya sa mga tao ngayon na masigit na pinagpapala. Panginoon, bakit? Kung sino pa yung hindi naglilingkod sa Panginoon, ay sila pa yung higit na pinagpapala mo. Parang ganun, di ba? Sa buhay ni Asaph, kung ating titignan sa Psalms 73 verse, dyan sa chapter na yan, ay inyong mababasa na si Asaph ay nagkaroon ng pananaghihili sa mga mangmang, sa mga tao sa panahon niya, nakita niya na ang mga wicked na ito ay pinagpapala. Prosperity of the wicked ay nakita niya. Sa verse 12, nakita niya mga ungodly who prosper in the word. They increase in riches. Hindi na natin babasahin na Saul dahil kukulangin tayo sa oras. Pero until sa verse 17 ay napag-unawa niya ang lahat ng mga bagay na ito. Sa verse 17, nang siya'y pumaroon sa sanctuary ng Panginoon. Nang pumasok na siya sa presensya ng Diyos, ay napag-unawa niya ang lahat ng mga bagay. Hanggang sa ako'y pumasok sa sanctuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas. Praise God. Kaya huwag tayong mabalisa, mga kapatid. Hayaan natin sila magpakasasa sa mga kayamanan. Dahil may katapusan yan. Kung hindi sila magsisisi, hallelujah, sa kanilang mga kayamanan, di ba? Hinabilinan si Timothy na paalalanganan yung mga mayayaman sa 1 Timothy chapter 5 yata yun, andun, di ba? Na huwag silang magmalaki sa kanilang mga tinatangkilik, kundi maging mabigayin sila kung maaari. Na huwag silang di ba? Manangan o magtiwala sa kayamanan nila. You see, kung may mga mayayaman man ay kinakailangan na paalalahanan, huwag magtiwala sa mga tinatangkilik natin dahil mawawala yan. Magwawakas yan, mga kapatid. Amen? Kahit ang mga evil doers ay magwawakas sila katulad ng damo. Hallelujah. Don't be angry because of who do evil. Do not be jealous because of those who commit iniquity. Verse 2, dahil, bakit? For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. You see? Yun yung nakita ni Asaph, mga kapatid. Na ang patutunguhan nila ay abo. Ang mga kaluluwa nila ay titiyakin ko nasa impyerno kung di sila magsisisi. You see? Hayaan natin sila magpakasasa, huwag tayong managhili, huwag tayong, sabihin na natin, mabalisa o magkaroon ng seloso man lang. Bakit sila pinagpapala? Bakit kami ay kulang ng marami? Marami pa rin mga pangangailangan na nais maabot, makita na mangyari at makamit. Di tulad nila, laki ng katedral nila, punong-puno sila, napakarami nila. Hayaan natin sila, mga kapatid. Amen? Dahil isang araw, sila ay mapuputol na katulad ng isang damo, igagatong. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang parable, di ba, na nagtanim, yung magsasaka ng mabuting binhi ay nagtanim siya ng mabuti, pero nang tumubo ay may mga tumubong damo. At sabi niya, saan galing ito? Sabi niya sa Panginoon, bubunutin ko ba, Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Hayaan niyo sila. Hintahin natin ang tag-ani. Amen? At sila ay titimunin doon. At sila ay susunugin sa bangan. Diba? Ihiwalay ang trigo, ang mabuting binhi, at ang hindi mabuting binhi ay gagapusin at susunugin. Amen. Hayaan natin sila. Sa ngayon ay hayaan natin sila. Amen.
Hayaan natin sila. Huwag tayong managyili. Umainggit sa kanila. Hayaan natin sila. Masigit ang ating tinanggap sa biyaya ng Panginoon. Masigit ang ating kagalakan sa biyaya ng Panginoon. That's why naiintindihan natin ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay na ito. And that's why magpatuloy tayo na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Nagagalak sa presensya ng Diyos. Dahil I believe, hindi tayo pagkukulangin, ipagkakaloob ng Diyos ang nasa ng ating mga puso. You see? Kaya sa verse 3, sabi rito, trust in the Lord and do good. So dwell in the land and faithfully you will be fed. So magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? Tuloy lang ang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Huwag natin ipagpalit ang pananampalataya sa lugaw. Amen? Laging tumiwala sa Panginoon at hindi tayo pagkukulangin ng mga mabubuting bagay. Tuloy tayong gumawa ng mabuti sa biyaya ng Panginoon. Amen? So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Yung land dito ay ang bayan ng Israel, ang land ng Israel. Pero sa mga spiritual Israel, ano ang ating ang tinatangkilik, ano ang ating lupain ngayon? Binalik na tayo sa ating lupain, mga kapatid. Ang ating lupain ay ang salita ng Diyos. Back to the Word. Pure Word. Amen? And that's why nagpapakasasa tayo ngayon sa kasaganaan ng kapayagan ng mga salita ng Diyos. At dito tayo nagagalak at patuloy na binubusog ng salita ng Diyos. Amen? At hindi tayo pinagkukulang ng mga salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? Napakasagana ng salita ng Diyos. Patuloy tayong pinapakain. Amen? Sabi ni David, di ba? Nag-spread ang Diyos ng table sa kanyang harapan. Amen? At hindi kailanman nagkulang ang Diyos. Napakasagana ng Panginoon. Amen? Green pastures ay nariyan. Oh, ang dakilang pastor natin kailanman hindi magkukulang sa ating mga pangangailangan. Buhay ang salita ng Diyos na laging nagpapaalala, nagpapakain sa ating mga kaluluwa upang maging malusog. Hallelujah. So tumiwala lamang tayo sa Panginoon. Do good. Especially to the house of God, sa mga sambahay, sa pananampalataya. Do good. Kung paano tayo gumagawa sa labas. Diba? Nagbibigay. Minsan, mas malaki pa yata binibigay natin kaysa sa gawain eh. Huwag nawang mangyari. Makita na natin, mga kapatid, I believe mas ibibigay ng Diyos ang ating desire if you do good, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? Hindi ba nangyayari sa atin ito, mga kapatid? I believe may pangyayari ang mga salita ng Diyos. Amen? Kung mas gumagawa tayo ng mabuti sa presensya sa mga anak ng Diyos, mas mahigit, amen, na mga pagpapala na ibinibigay ang Diyos. Mas may binubuksan ng mga opportunity na nagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung mga panawagan na magbigay tayo sa mga offering natin sa masbate, di ba? Kila Pastor Eli, sa mga offendor, huwag nating kalimutan. Malaking bagay, mga batid, yung mga ating mga bukal sa puso na naibibigay sa gawain ng Panginoon. Hindi makakalimutan ng Diyos yan. Alam niyo, pwede rin magbukas ang Diyos ng door, open door, para sa ating mga pangangailangan. Kung di tayo nakakalimot, gumawa ng mabuti sa tahanan ng Diyos, sa mga gawain ng Diyos. And I believe ito ang karanasan natin sa dakong ito. Amen? That's why nag-spread ang pag-ibig sa mga kaluluwa, sa malalayo. Amen? And I believe meron pa tayong nasa loobin ng Diyos, magbukas pa ng mga open door upang mag-spread pa ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang mga pagpapala ng Diyos. That's why magpagamit tayo, magbigay pa tayo ng malaya sa gawain ng Panginoon. Without grudging, amen, hindi mabigat sa puso, kundi nagagalak, may pag-ibig sa Panginoon. May pag-ibig sa gawain ng Panginoon.
may pag-ibig, higit sa lahat sa salita ng Diyos, sa unang umibig sa atin. Yes. Yan ang nakikita ko, mga kapatid. That's why minsan, di ba, malaki yung tithes natin. Minsan parang napakaliit yung offering. Bigyan nawa tayo ng Panginoon ng kagalakan pa. Kung pwede, ipantay natin kung lubin ng Panginoon, di ba? Subukan natin ang Panginoon. Why not? Kung ipinahayag sa atin ng Panginoon, kagalakan. Delight yourself in the Lord. May higit bang magagawa ang Diyos? Yung mga desire mo, spiritually, mamamangha tayo, may magagawa ang Diyos kung uunahin natin siya. Woo! Glory to Jesus. I believe in the Word of God. I believe. Hallelujah. Amen. Trust and do good. At ikaw ay mananatili sa salita ng ating Panginoon. Faithfully, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Amen? Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito'y karanasan na natin. Subok na natin ang Panginoon. Subukan natin ang Panginoon. Trust in the Lord and do good. Ang Diyos ay magpapala sa atin. Mapalad ang Diyos, mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon at ibinibigay nilang tiwala sa Panginoon. Jeremiah chapter 17, 7-8. Buksan lang natin saglit ang Jeremiah. Andun yan. Isang verse lang, then tayo magpapatuloy dahil ang oras di magpapahintulot. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Verse, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its root by the river and will not fear when heat comes. Praise God. But its leaf will be green and will not be anxious. Hindi siya, di ba, mag-alala. In the year of drought, hindi siya mag-aalala kung may tagtuyot man na mangyari. Amen? Taghirap man mangyari, hindi mag-aalala ang mga anak ng Diyos. Magtiwala tayo, mauibusan man ang langis, ang Pilipinas. Merong magagawa ang Diyos. Salitayan ng Panginoon, mga kapatid, may tagtayot man. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay sisibol pa rin. Amen? Woo! Glory to Jesus. Nor will cease from yielding of fruit. Yun yung napakahalaga. Hindi pa rin mawawala ang pagbubunga sa kagalakan sa Espiritu. Amen. Amen. Kagalakan sa Espiritu. Woo! Glory to Jesus. Purihin ang Panginoon. And that's why mangyari na mangyari. Praise God, hindi na maalis ang bunga ng Espiritu sa ating mga puso. May gagawin ng Diyos, mga batid. Hindi mag-alala ang mga anak ng Diyos. Diba? Sa panahon ni Elijah, may drought, pero pinakain siya ng Diyos. Kayang gamitin ng Diyos anumang mga bagay. Yung uwak na ginamit ng Diyos, pwedeng gamitin ng Diyos. May magagawa ang Diyos. Tagtuyot man tayo ngayon sa ating mga pangangailangan, huwag mag-alala. Magtiwala tayo sa Panginoon. Mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon. Mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Katulad tayo ng itinayong, sabi nga ni David, di ba? Planted sa tabi ng river ang ating mga buhay. Sa mga salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Okay. So, huwag tayong managhili sa mga yumayaman sa ating mga panahon ngayon. Wayaan natin sila. Alisin natin yung, di ba, ang puso. Kaya ingatan natin ang ating mga puso. Bantayan natin ang ating mga puso. Guard your heart. Amen? Dahil mas dakila ang Diyos sa ating mga puso, mga kapatid. Kung alam ninyo sa iyong mga puso, meron kang dinadala, alam nyo ba, mas dakila ang Diyos sa inyong mga puso. Ibig sabihin, mas alam ng Diyos yung nararamdaman ninyo. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso ninyo. You see? So, that's why wala tayong may lilihim. Kundi ibukas natin sa Panginoon. Gawin natin ang tama. Gawin natin kalooban ng Panginoon. Magpakaligaya tayo sa presensya ng ating Panginoon. Okay.
Ano ba ang ibig sabihin ng delight dito? Tayo magpatuloy. Sa dictionary, aking tinignan, a high degree of gratification or pleasure. So, napakalalim, di ba? Kung yung titignan, yung word na delight. Yung degree niya ay talagang yung napakalalim na pleasure. Ito'y pleasure ng Diyos, mga kapatid, na dapat natin maabot sa biyaya ng Panginoon habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Tingnan ninyo, mga kapatid, kung maabot natin yung pleasure ng Panginoon, kagalakan ng Panginoon sa buhay natin, I believe ang favor ng Diyos ay hindi pahihindian ng Diyos sa buhay natin. You see? A degree of pleasure or gratification. To take pleasure, sa iba pang salin, extreme satisfaction. So, napaka-extreme na satisfaction. Ano kaya yun, mga kapatid? Yung satisfaction na ating naranasan na yun, mas mahigit pa na satisfaction, mga kapatid. Extreme. Ano kaya yun, mga kapatid? Sino kaya makapagbibigay na yun? Yung satisfaction na yun. Yung satisfaction ng salibutan ng mga bagay, pansamantala, di ba? Minsan nagagalak tayo. Pag mayroon nakakamit tayo. Pero pansamantala lamang yun, mga kapatid. Pero yung ibibigay ng Panginoon, nakagalakan. Hallelujah! Hindi kailanman may pagpapalit. Napakadakilang kagalakan ito, mga kapatid. Something that gives great pleasure. Something that gives contentment and satisfaction. Diba, nalala niyo yung sabi ni Paul, godliness with contentment is great gain. 1 Timothy chapter 6, verse 6. Great gain. You see, yung kontento na tayo ngayon, kahit kulang sa maraming mga bagay, nagagalak tayong naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Contentment is great gain. Mas dakila pa sa mga bagay na ating natatamo ngayon. Yung contentment natin ngayon sa pananampalatayang ito na ibinigay ng Panginoon. Hallelujah! That's why ipaglaban natin ang pananampalatayang ito. Sabi, contend for the faith for once delivered to the saints. Huwag natin ipagpapalit, kundi, hallelujah, ipaglaban natin ng lubos, ng may tapang. Huwag natin ipagpapalit ang pananampalataya. Dahil ang, hallelujah, ibibigay niyan ay lubos na kagalakan, exceedingly joy, sa mga tagumpay na ibibigay ng Panginoon. Hallelujah. Sa mga karanasan na ibibigay ng Panginoon, na iba yung kagalakan na ibibigay ng Panginoon. Hallelujah! Sa Hebreo, ang inyong titignan ay parang nag-iba, pero ang inyong titignan sa Hebrew word na anag means to be soft, pliable. Ibig sabihin, parang malambot. Yung delight, ibig sabihin, napakalambot nito. Na ibang klase, nakagalakan. Pliable, umaalon na kagalakan, parang flowing. Hallelujah! Praise God! Umaapaw na kagalakan, pliable, soft. A fountain of joy! Hallelujah! Yung pangako ni Jesus! Hallelujah! Naluwa na kagalakan, a fountain of joy, naaapaw sa ating mga kaluluwa. Praise God! Pag ating itong nainom, hindi na tayo mauhaw pa. Yun yung inaalok ni Jesus na dapat natin makita, maangkin, hallelujah, nakagalakan sa presensya ng ating Panginoon. Oh, glory to Jesus! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! To find satisfaction in someone. Delight. Wala namang ibang makapagbibigay ng lubos na kagalakan na ito, kundi ang Panginoon lamang. Iba ang Panginoon kung magbigay, mga kapatid. Ibig sabihin, iba ang Diyos kung magpala. Iba ang Diyos kung magbigay ng mga pagpapala, ng mga makalangit. Iba ang Diyos kung magbuhos ng kanyang mga biyaya sa atin. Diba? Yung ating mga narinig ng mga biyaya, mga pangangaral. O ano ngayon sa atin? Ano ngayon sa kanila kung mas mahigit na biyaya na ating tinanggap? Di ba? Ano ngayon?
Mahigit talaga, exceedingly joy, exceedingly grace, full of glory. Mamaya basahin natin, mga kapatid. Yung tinanggap natin na ito, hindi basta-bastang delight, kaligayahan. Umaapaw na kaligayahan, mga kapatid. Kailangan natin maranasan ito. Hallelujah! Kailangan ng iglesia maranasan ito. Magumapaw ang kagalakan, exceedingly joy na nagmumula sa Panginoon. Kailangan natin ito. Kailangan natin maranasan ito. Kailangan ko, kailangan natin lahat. Hallelujah! I believe hindi na natin kailangan ipagpalit. May ipagpapalit ito pag ito ang ating naranasan. Glory to Jesus. This means finding pleasure and enjoyment in God's presence. Ibig sabihin, ito pala yung ating naranasan na pleasure at kagalakan sa presensya ng Diyos. Ano bang naranasan natin sa presensya ng Diyos? Ang kaluwalhatian ng Diyos. Ating nakikita, pumapanaog ang presensya ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang glory ng Diyos. Ang sikay na glory ng Diyos. The pillar of cloud by day, a pillar of fire by night. Ang kaluwalhatian ay sumasama sa bayan ng Israel. Ang kaluwalhatian na yan, I believe, hindi tayo iniwan sa ating panahon. Nariyan ang kaluwalhatian ng Diyos, laging sumasama sa kanyang bayan, sa kanyang mga pinili, sa kanyang iglesia sa huling panahon ito, sa kanyang bride, higit sa lahat. I believe ipaparanas ng Panginoon ang lubos na kagalakan sa kanyang bride sa huling panahon ito. Kaya nga ang bride ni Kristo ay nasaan na ngayon sa ating panahon. Nagpapakasasa ito sa isang lugar kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Kung saan ang Diyos ay nangungusap. Kung saan ang glory ng Diyos ay naroon. Hallelujah, naranasan ng bride. Hallelujah. Hanggang sa ito'y patuloy na lumago. Hallelujah, will come to perfection hanggang sa makita ang lubos na kapunuan ng salita ng Diyos. Diba? Katulad laging ina-example sa isang diba? Butterfly, pag ito'y naging cocoon na, naging tahimik na doon, kala mo patay na, pero inside, meron palang nangyayari. Yan ngayon ang bride sa ating panahon, mga kapatid. Tahimik ang bride ngayon sa denomination. Pero in that cocoon, in that chupa, mayroong nangyayari. Hallelujah! May pagpapahayag ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Hallelujah! Sa loob na yan. Ang presensya ng Diyos ay nararanasan ng kanyang bride. Lumalago ang bride. Nagpapakasasa ang bride sa pleasure ng Diyos, sa pleasure ng kanyang bridegroom sa huling panahon. Nagpapahayag ng kanyang mga salita. Nagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Nangungusap ang Panginoon. Hallelujah! Yan ang dapat nararanasan natin sa ating panahon. Maranasan natin yung pangungusap ng Panginoon. Hallelujah! Maranasan natin yung pag-ibig niya sa kanyang presensya. Hallelujah! Nangungusap siya. Ang pagmamahal niya ay nariyan lagi sa atin. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Hallelujah! Hindi kailanman mangiiwan ng Panginoon sa atin. Hindi kailanman magpapabaya ang Panginoon sa atin. Tayo lang nagkukulang. Tayo lang nagpapabaya. Tayo lang madalas, amen, lumalayo sa Panginoon. Pero why not lumapit tayo sa presensya ng Diyos? Lubusin natin ang kagalakan natin. Hallelujah! Sama-sama tayong magpuri, dumako sa presensya ng Diyos, sa kanyang sanctuary, sa kanyang altar. Hallelujah! At magbigay ng kaluwalhatian. Ibigay natin ang pleasure natin, ang kagalakan natin. Hallelujah! Ang satisfaction natin ay pagkatiwala natin sa Panginoon. Maging malaya ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Oh, glory to Jesus. Sa isa pang ibig sabihin, take great pleasure or to give enjoyment. Yun, sinabi ko na rin kanina, ito yung nasusumpungan natin sa presensya ng Diyos. Yung pleasure na yan,
ang kagalakan na yan sa Diyos mismo. So magpakaligaya tayo sa Panginoon, mga kapatid. Yun yung napaka-simpleng definition ng delight sa Tagalog, magpakaligaya. Hindi lang basta magpakaligaya sa something na basta ito yung iba yung karanasan, mga kapatid, sa presensya ng Diyos. To make merry over. Kaya nga ang mga salita ng Diyos laging nagsabi, rejoice in the Lord. Rejoice. In sorrow, kahit in sorrow, magpakaligaya tayo. Sa 1 Peter chapter 1, verse 8, okay, unahin mo natin ang Psalms chapter 43. Okay, konti na lang. Oras din na rin magpapahintulit. 43 verse 4. May sinabi rito. Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Yes, upon the harp will I praise Thee, O God, my God. Dito makikita niyo sa David kung paano niya express ang kagalakan nito. Talagang ibang klaseng kagalakan, exceeding joy. Di ba? Pag nagpupuri siya sa Panginoon, umahawit siya sa Panginoon, hindi lang basta kagalakan, kundi exceedingly joy. Sa ibang salin, sa ibang salin, meron ako nabasa, rejoice with undescribable. Sa 1 Peter yon, mamaya ay ating babasahin, mga kapatid, kung anong sabi ni Peter. Si David dito, makikita natin kung paano siya magpuri sa Panginoon. Hindi basta kagalakan, kundi exceeding joy. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, pag tayo aawit sa Panginoon, naintindihan natin. Sabi ni Paul, pag ako'y aawit, naintindihan ko. Diba? I sing with understanding. Yun yung napakainam. Dahil kung naintindihan natin, pag tayo umaawit, I believe andun yung kagalakan. Malulubos yung kagalakan natin dahil naiintindihan natin kung ano yung inaawit natin at kung ano yung ibig sabihin ng inaawit natin. You see? And that's why andun yung pagkilos ng Panginoon. Andun yung lubos na kagalakan sa pagpupuri sa Panginoon. Andun yung kagalakan sa paggitara, sa pagtambol, sa pagpiano. Di ba? Upon the harp, sabi rin dito ni David, will I praise thee, O God, my God. Oh, glory. Hallelujah. Kaya hindi lang tayo basta talaga matutugtog. Andun yung exceeding joy. Katulad ni David na kanyang naranasan. Tingnan naman natin si Peter. 2 verse lang, ating 1 Peter chapter 1, verse 8. Ano ba sabi rito ni Peter? Whom having not seen, ye love, in whom though now ye see Him not, kahit di niyo siya nakikita, yet believing, tayo ba'y sumasampalataya kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, mga kapatid? Tayo ba'y nagagalak kahit hindi natin nakikita ang Panginoon? Mapalad tayo, sabi ni Jesus, di ba? Kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, pero tayo'y sumasampalataya. Praise God. Sabi rito, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Oh, glory to God. Hallelujah. Dinugtugan pa rito, mga kapatid. Hindi lang unspeakable joy, kundi full of glory. May iba yung kagalakan at meron pang iba yung kaluwalhatian na ipaparanas ang Panginoon. Kahit hindi natin siya nakita, minahal natin siya. Amen? Mahal ba natin ang Panginoon? Totoo ba ang ating pagmamahal, mga batid, sa ating Panginoon? You see? Paano tayo minahal ng Panginoon? Turuan tayong higit pang mahalin ng Panginoon dahil siyang unang nagmahal sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, mga batid. Oh, praise God. Rejoice with, sa ibang salin, rejoice with undescribable and glorious joy. Oh my.
Ano kayang klaseng kagalakan ito? Hindi talaga basta-basta kagalakan, mga kapatid, na karanasan ito. I believe hindi pa natin lubos talaga naranasan ito. Diba? Minsan sa presensya ng Diyos, naranasan natin ang pagkilos ng Diyos, ang paghiyaw natin sa Panginoon, ang pagpupuri natin. Talagang may ibang klaseng kagalakan, mga kapatid, na hindi may mapapalitan ito. Amen? Ang karanasan natin. Pero kung yung kaluwalhatian na ng Diyos, lulubusin niya na ating makikita pa ng higit, I believe mas iba yung kagalakan. Unspeakable. Amen? Undescribable. Hindi mo talaga maipaliwanag kung anong klaseng kagalakan ito. Hallelujah! Ipaparanas ng Panginoon. Oh, glory to Jesus. Actually, in verse 7, sa verse 7, basahin natin saglit. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na ito'y mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat, yun, tuloy natin sa verse 8. I think in verse 9, diba, yung inihintay natin, mga kapatid, receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. Meron pa sa ibang zalin, upang malubos yung ating kagalakan na hindi may paliwanag, mga kapatid. Alam nyo ba yung ating hinihintay? Yung hinihintay natin na pagdating ng ating Panginoon. Yung makikita na natin talaga ang Panginoon ng mukhaan. Mga kapatid, ibang klaseng kagalakan yan. Ibang klaseng full of glory na ating mararanasan. Pagmukha ng Panginoon ay ating makita. Partially, I believe ito'y paparanas ng Panginoon sa atin ngayon kahit hindi natin siya nakita, sabi ni Peter. Pero andun pa rin yung undescribable na kagalakan at kabuuan ng kaluwalhatian ng Panginoon na ating mararanasan. Ipaparanas ng Panginoon kahit marami tayong mga trials. In sorrow, di ba? In sorrow, yet rejoicing. You see? Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Pinaparanas ito ng Panginoon sa atin. And I believe, pag naranasan natin ito, hindi natin talaga may pagpapalit na ang Panginoon sa buhay natin. Hindi natin may pagpapalit. Hindi na tayo tatalikod sa pananampalataya. That's why, question mark sa mga tumatalikod sa pananampalataya. Ano yung ating nasimulan? Ano yung pinasimulan ng Diyos? O may pinasimulan ba ang Diyos sa buhay natin? O may kagalakan ba tayong naranasan? May iba yung bang experience siya na ating naranasan sa piling ng Panginoon? Yun yung tanong eh. Bakit tayo tumatalikod sa Panginoon? Bakit nagbabackslide tayo? In heart. Minsan in heart. Yung iba, di ba? Napupuno ng ibang ways ang ating mga puso. And that's why backslider in hearts. Yung iba, hindi talaga natin makita na. So yung question mark, meron ba talaga tayong naranasan sa Panginoon? So nakita natin, yung ibang mananampalataya, kahit na maraming karanasan na pagluha, di ba, sa pananampalataya, pero nagpapatuloy. Anong mayroon? Anong karanasan ang ibinigay ng Diyos sa kanila? You see? Dapat yun yung makita natin. Sa mga kabataan ngayon, hindi lang tayo nabautismuhan, kundi nasain natin, may karanasan tayo sa Panginoon. Makita natin yung pinasimulan ng Diyos sa atin. Ano ba ito? May pinasimulan ba talaga ang Diyos sa buhay natin? At na siya pa rin ang magtatapos sa lahat ng ito? Ipinagkatiwala ba natin sa Panginoon ang lahat ng ito? At siyang magtatapos ng mga bagay na ito? Dumarating ba minsan sa buhay natin ng ganun, mga kapatid? Minsan question mark. Lord, ikaw nagpasimula. Ba't ganito yung nangyayari? Then, something na nagbigay sa atin ng kagalakan sa mga salita, sinasabi natin, Lord, ikaw nagpasimula. I believe, ikaw nagpasimula ng aking pananampalataya. Then, pinagkakatiwala ko sa iyo lahat. You see? At ikaw rin ang gagawa at magtatapos, mag-establish sa buhay ko. Amen. Yun nawa ang makita natin, mga kabataan, mga anak ng Diyos. I believe may pinasimulan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen? May mabuting pinasimulan ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo nagpasimula.
ang Diyos ang nagpasimula ng ating pananampalataya. The author and finisher of our faith, our Lord Jesus Christ. Okay, let's go on. Rejoice with undescribable and glorious joy. Yan yung karanasan ni Peter, I believe, ang mga mananampalataya na kanyang nakita na kahit maraming mga sorrow, mga trials sa kanilang mga buhay, ay hindi pa rin may paliwanag ang kagalakan na yan. And that's why nagpapatuloy sila, naglilingkod sila sa Panginoon. That's why kahit si Paul ay nagpupuri sa bawat iglesia, sila ay pinupuri niya dahil ang kanilang mga pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon ay lumalago. Hindi nila napapabayaan ng pag-ibig ng Diyos ang pananampalataya nila. That's why ang panalangin ni Paul sa kanila ay ganun na lamang marubdob. Praying lagi sa mga mananampalataya. Patuloy pang palaguin sa kagalakan sa Panginoon, sa pag-ibig. You see, ganon si Paul, mga kapatid. Pag nakikita niya ang isang iglesia, hallelujah, na lumalago sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa mga paggawa, sa mga buting mga bagay, ay naroon yung marubdob na panalangin niya lagi. Na ang pagpapala ng Diyos ay patuloy pang sumagana. And I believe ganun ang ating kalagayan, mga kapatid. Hallelujah, na patuloy pang sumagana ang biyaya ng Diyos sa bawat mananampalataya sa dakong ito. Okay, let's go on. My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee. Balikan natin si David dahil talaga naman na ibang kanyang karanasan sa presensya ng Diyos. Ibang karanasan ni David. Napakaraming karanasan ni David sa presensya ng Diyos. That's why yung kanyang lips ay hindi niya mapigilang sumigaw ng may kagalakan, sumamba sa Diyos, ng isang kagalakan na hindi kailanman mapapalitan ng mga bagay. And ano ang naging dahilan? Bakit? Anong dahilan ng kagalakan ni David? Anong dahilan ng kagalakan ng mga mananampalataya? Ng mga unang sumampalataya? Anong dahilan ngayon ng ating kagalakan? Kung naranasan natin kagalakan sa presensya ng Diyos, anong dahilan? Anong mga bagay na dahilan na nagpapagalak sa atin? Ano yung mga bagay na nagpapagalak sa atin, nagpapaligaya sa atin? Pag tayo nagkakatipon sa presensya ng Diyos, ano pa yung higit na dahilan? Bakit? May connection. Anong connection? Connection sa mga salita ng Diyos. Bakit? Ano ba talaga ang dahilan? Si David, I believe, may dahilan siya. Bakit siya nagpupuri ng buong galak sa Panginoon? May kasiyahan na hindi may paliwanag. May dahilan. May karanasan siya sa presensya ng Diyos. May karanasan siya kung paano siya linigtas ng Panginoon sa mga oso, sa mga leon. May karanasan si David. Sa chapter na yan, mga batid, na 37, sinulat niya ito nang siya'y matanda na. And that's why sa verse 25, sinabi na yun, nang ako'y bata at na ako'y matanda na, hindi ko nakita ang isang matuwid na pinabayaan ng Panginoon. Oh my! May karanasan si David! Glory to Jesus! May karanasan si David. Kahit sa kasalanan, pinatawad siya. Amen. Sa mga napakatinding kasalanan, pinatawad siya ng Panginoon nang siya ay nagpakumbaba sa Panginoon. Maraming karanasan si David. Nang siya ay nahulog sa isang hukay, sabihin na natin, naranasan niya ang redemption sa kanyang buhay. Psalm 71 verse 22-23, andun yan mga batid. Kung bakit. Sabi niya, my lips shall greatly rejoice when I sing unto thee, and my soul which thou hast redeemed. Psalm 71, 22-23, andun yan. So may karanasan si David kung paano siya tinubos ng Panginoon. And I believe may karanasan tayo kung paano tayo tinubos ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So yun pa lamang, mga kapatid. Dilidiliin natin sa buhay natin ang kaligtasan, ang salvation na binigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung paano niya ginawa ito sa buhay natin. Hindi basta-basta, mga kapatid. Yung pagpapako niya sa krus, hindi basta-basta, hindi ganun na lamang.
May kagalakan kay Kristo. Bakit niya nagawa yun? Amen? Nakita niya tayo. Nakita niya ang bawat isa sa atin. And that's why ginawa niya yun na may kagalakan. Sa Hebreo, mababasa natin yan. Hebreo chapter 12 yun, di ba? Enjoy. Humakbang siya sa hirap na yan. You see? That's why tinawag siya the author and finisher of our faith. Dahil andun yung kagalakan niya, kahit gaanong hirap, ay naroon ang kagalakan niya upang gawin kung anong pinapagawa ng Ama sa kanya, ang kalooban ng Ama. Amen, na ipinahayag sa kanya na hindi dapat niya pabayaan, kundi gawin niya ito kahit gaano man ito kasakit. Kung mahari, o Diyos, sabi niya Ama, ay lumagpas ang sarong ito. Alam niya masakit, alam niya mahirap, mga kapatid. Pero andun yung kagalakan. Anong mayroon? Anong dahilan? Bakit may kagalakan ng Panginoon? Nakita niya tayo, mga kapatid, ang bawat isa sa atin. Ginawa niya ito hindi sa kanyang sarili, kundi sa bawat isa sa atin, mga kapatid. May kagalakan sa kanyang puso. Nakita niya kayo sa kanyang kaisipan pa lamang. That's why pinaslang na siya bago pa di ba? Itatag ang salibutan. Andun na sa kaisipan ng Panginoon, mangyayari na ito dahil nakita niya ang bawat isa sa atin. Bahagi ang bawat isa sa atin. Ako, kayo, bahagi ng Diyos, bahagi ng Panginoon, bride ng Panginoon. And that's why nagalak siya ng gawin ang kalooban ng Panginoon. Ano man ang mangyari, purihin ng Panginoon. Okay? You see? So nakita natin anong mga dahilan. Okay? Kulang ang oras, mga kapatid. In Isaiah, meron din yan. Nakita ni Isaiah ang church sa kagalakang ito na ang kindness, ang biyaya ng Panginoon ay mararanasan ng iglesia sa huling panahon. At in-acknowledge niya ang kabutihan ng Panginoon, ang God's kindness. Dahil sa iglesyang ito na makakaranas ng biyayang ito na napakasagana. Hindi ko na bubuksan, mga kapatid, sa Isaiah 61, nandun yan. Pero magpapatuloy tayo sa Habakkuk, nandun din yan. Na hinahula na mayroong iglesia ng Diyos o bride ni Kristo na sabihin na natin, binihisan ng katuwiran ng Panginoon. Na katulad ng isang bride. He adorned like a bride. Nakita na sa lumang tipan na mayroong bride na talagang sabihin natin, ang lubos na kagalakang ito ay mararanasan ng bride na ito dahil ang lubos na kagalakan ng pagmamahal ng bridegroom ay naroon, mga kapatid. Hallelujah. So magpapatuloy tayo. Therefore, when you delight in the Lord, ay talagang mararanasan natin ang sabihin na natin, satisfaction. Contentment, yes. Great gain, andyan. Contented ba tayo sa buhay natin, mga kapatid? Contented ba tayo? I believe, contento tayo. Kahit minsan ay, di ba? Minsan, Lord, kung maaari, marami tayo minsan ganun eh. Pero dumarating yung salita ng Diyos, napipigilan. Parang nagmumurmur na tayo minsan, pero napipigilan dahil sa salita ng Panginoon. Napapalitan ng kagalakan. Yung ating mga kalumbayan, napapalitan ng kagalakan. Minsan sabi natin yung mga prayer natin sa ating mga mahal sa buhay, parang nagtatagal, Lord. Pero Lord, I believe merong kang gagawin sa huling panahong ito. Amen. In the twinkling of an eye, I believe maraming way ang Diyos sa ating mga dalangin, mga kapatid. So maghintay lamang tayo, mga kapatid. Delight in the Lord. Magpakasaya lamang tayo sa presensya ng Diyos. Masaya bang lahat, mga kapatid? Everybody say, praise the Lord. Okay, tayo magpapatuloy. So yung delight yourself in the Lord, dito sabihin na natin, ito'y sabihin natin, command ng ating Panginoon. Take delight in the Lord. So ito yung inuutos ng Panginoon sa bibig ni David na magpakaligaya kayo sa Panginoon. It's a command, mga kapatid.
So sa gabing ito, nais ng Panginoon, nangungusap siya, gawin natin, magpakaligaya tayo sa presensya ng Diyos. Kahit anong kalagayan, magpakaligaya tayo sa presensya ng Diyos. It's a command. Delight yourself, mga kapatid. Take the light. At ating masusumpungan yung supreme na satisfaction. Amen? Yung desire natin, I believe, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito'y ipagkakaloob niya. Mararanasan natin yung lubos na kaligayahan sa presensya ng ating Panginoon. Okay, marami akong verse dito. Praise God. Tungkol sa delight yourself in the Lord. Pero hindi na natin bubuksan. Halos lahat ay naibigay ko na sa inyo, mga kapatid. Ang ibig sabihin. Pero yung kabuuan ng delight yourself in the Lord ay napakaikli lang naman kung ating titignan, maintindihan na magpakaligaya ka sa Panginoon. Hindi lang basta kaligayahan sa mga bagay sa sanlibutan. Iba yon, mga kapatid. So, ang Panginoon talaga ay may pangako. Sabihin na natin, sa pangako ito, no? Pag tayo nagpakaligaya sa presensya ng Diyos, may gagawin ng Diyos. Yung desire natin ay Kanyang ipagkakaloob. Yung desire ng ating mga puso ay hindi tayo pahihindihan ng ating Panginoon. Sumasampalataya ba tayo dyan, mga kapatid? Nasa Kanya ang ating satisfaction. That's why sa Kanya lang tayo magtiwala at ibigay ang pananampalataya ng lubos sa Kanya at ipagkakaloob niya ang lahat sa ating mga nasa ng ating mga puso. Kaya nga may pangako ang Panginoon, di ba? Na kung tayo'y naalala kong sabi niya, pag tayo'y nauuhaw, come unto me. Those who thirsty, yung mga nauuhaw ay pumarito sa akin at aking silang paiinumin. I think in John chapter 7, nandun yan. Let him come to me and drink, sabi ng Panginoon. He who believes in me, as the scripture has said, out of his innermost, being streams of living water will flow. John 7, andun yan sa 37, verse 38. So may pangako ang Panginoon, mga kapatid, na living water in that innermost of being sa ating mga dito sa KJV ay his belly shall flow rivers of living water. Sa ibang salin, out of his innermost being streams of living water will flow. Doon mismo sa kaloob-looban natin ay mayroong stream o fountain of living water na bubukal. Ibig sabihin yung bukal ay hindi mapipigilan. Ang bukal, ibig sabihin, buhay ito, mga kapatid, hindi patay. Dumadaloy na kagalakan. Oh, glory to Jesus. Living water. Ibang klaseng kagalakan ito, mga kapatid, pag ito'y ating natanggap. And that's why sabi ni Jesus, he who believes in me, as the scripture said. So, kinokont niya ang scriptures dahil na ito'y, di ba, naihula na sa lumang tipuan na mayroong balon na nabubukal na hindi mapipigilan. May buhay na balon, mga kapatid. Praise God. At kung tayo sasampalataya sa mga bagay na ito na sinasabi ng Panginoon, ito'y ating maranasan sa ating innermost of being will flow rivers of living water. Amen. And that's why hindi tayo napipigilan sa ating pananampalataya. Hindi na tayo napipigilan sa ating mga paglilingkod. Nagpapatuloy tayo. Amen? Yung konting kalumbayan, yung konting mga pangangailangan, natututo na tayo ngayon, hindi na tayo napipigilan. Amen? Nadidiscern na natin ang mga gawa ng kaaway. Dati, konting tampuhan ay, di ba, hindi natin naaayos kaagad. And then, napipigilan tayo sa ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ngayon, purihin ang Panginoon. Nadidiscern na natin. Konting tampuhan, andyan na kaagad ang paghingi ng patawad, ng sorry. Amen. Natututunan na tayo ngayon.
lumalago tayo sa pananampalataya, there's an innermost being. Something is going to happen. Hallelujah! At nangyayari, may buhay doon sa ating kaloob-looban na gumagawa sa ating mga buhay. He who believes, kung ito'y ating tinanggap, may iba yung kagalakan, iba yung paggawa ang Diyos sa buhay natin. Okay, let's go on. So mayroong transformation na nangyayari. When God is our delight, o sabihin natin, our desire will change to match His delight or His will. So ibig sabihin, yung desire natin ay hindi sa atin manggagaling, kundi ito'y ibibigay ng Diyos na magmamatch sa Kanyang kalooban. Dahil ang Diyos ay hindi liko, mga kapatid. Amen? Na magde-desire tayo, pag tayo binigay niya ang lubos na kagalakan sa atin, then I believe yung desire na yan, kung ibibigay ng Diyos sa puso natin, kung may desire tayo na hinihingi sa Panginoon, I believe hindi ito lalayo sa kalooban ng Panginoon. And He will give the desires of your heart. Delight in the Lord. So, ibig sabihin, una muna ang magpakaligaya sa presensya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa mga gawa ng Diyos, sa salita niya. Then, susunod, magbibigay ang Diyos ng desire sa ating mga puso. Hindi desire ng ating kalooban, ng sarili natin. Ito'y desire din ng Diyos, mga kapatid, I believe. Dahil ito'y lilinya sa mga salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, babaguhin niya yung ating desire na makalaman. Ibibigay niya yung makalangit na desire. Amen! Amen! And that's why pinalitan niya na yung desire natin ng mga mundo. Ang desire na natin ay mga bagay na mga makalangit, mga bagay na fellowship sa gawain ng Panginoon, ang mga paglilingkod sa Panginoon, sa pamakikinig ng mga salita ng Diyos, sa pagsamba sa Diyos. Pinalitan na ng Diyos ang ating mga desire. Amen and amen. Merong pagbabago ng desire. You see? Hindi na natin desire ito. Ito yung desire na ng Panginoon. That's why it's always in line with the will of God. Yung desire na ipinagkakaloob ng Panginoon. That's why pag humingi tayo ng isang bagay na binigay ng Diyos, desire natin, at nanampalataya tayo na ito ibinigay ng Panginoon, dahil naranasan natin sa presensya ng Diyos, ibinigay ng Diyos. Di ba mayroong mga pagkakataon, minsan, pag kumikilos ang Panginoon, pagkatapos ng gawain, may mga mananampalataya na mas lubos dahil ang kagalakan nila, ay ibinigay nila, di ba? Ang sarili nila, kahit yung mga bagay sa buhay nila, binigay nila. Dahil ito'y binigay, pinahayag sa kanila ng Panginoon, alam nyo ba, yung pagpapala ay sumunod. Ang pagpapala ay naroon, ang paggawa ng Diyos. Dahil I believe, hindi nila desire yun. Ito'y gawa ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa kanilang puso. And that's why pinangyari ng Diyos. Hindi sila nagkait, hindi walang pumigil. Hindi sila napigilan. May kagalakan, may iba yung kagalakan na kanilang ibinigay. And that's why, ang iba yung pagpapala ng Diyos ay nangyari sa buhay nila. Oh, God. Thank you, Jesus. Amen and amen. So may pagbabago. Hindi na natin decide ito. Kung may mga kahilingan tayo sa Panginoon ngayon sa gabing ito, iba na ang ating kahilingan. Kung ihiling tayo ng mga material, iba na, mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, hindi ang akin. Mas higit ang ating kahilingan ay para sa gawain ng Panginoon, para sa kalooban ng Panginoon, para sa kanyang ikaliligaya, para sa kanyang pleasure, ang ating mga paglilingkod. Lord, lubusin mo pa ang aming kagalakan sa iyong presensya. At makilala namin ang aming desire, ang aming mga kahilingan sa iyo. You see? Okay, tayo magtatapos na mga kapatid. So, ang Panginoon ay nagbibigay talaga ng desire. Psalms 21, verse 1 and 2, ating buksan saglit. At tayo magtatapos, malapit na po.
The king shall joy in thy strength, O Lord. So, ang mga hari, si David ay isang hari. Naranasan niya isang kagalakan na ito at ang kalakasan ay naroon. So, nangyayari ang salita ng Diyos. Ang kagalakan sa Panginoon ay ating kalakasan. And in thy salvation, how greatly shall he rejoice. So, dapat talaga tayong magalak sa salvation na ito na binigay ng Panginoon, mga kapatid. Dahil kakaiba ang pagliligtas ng Diyos sa buhay natin. Kakaiba ang pagliligtas ng Diyos, mga kapatid. Kakaiba ang pagmamahal ng Diyos. Verse 2, Thou hast given him his desire, his heart's desire, and hast not withholden the request of his lips. Selah. You see? Yan ba'y salita ng Panginoon, mga kapatid? May karanasan ba tayong ganyan, mga kapatid? Na ang Diyos ay tunay nagbibigay ng ating heart's desire. So may mga panalangin tayo, di ba? Lord, kung ibibigay mo lang ito, dahil ito'y nudyok din ng Panginoon sa'yo, sa iyong puso, ay lubos akong maglilingkod sa'yo. Di ba? May mga pangako tayo minsan na gano'n. Pero minsan, pag binigay ng Panginoon, yung pangako natin, nakakalimutan natin eh. So, huwag natin kalimutan ang mga pangako natin sa Panginoon. Maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. And have not withheld the request of His lips. Sino may mga request dito, mga kapatid? Sino may mga request? With His lips. Minsan, di ba dati, ang ating gawain, yung sinasabi talaga natin yung prayers. Dahil sa humahaba nga, ay tinigil ni Pastor Franco. Dati, ang prayer meeting natin, di ba, Bar Joey? Tatayo sa harapan, then sasabihin yung mga requests. Kailangan ko sa Panginoon, ay ganito-ganito. Pero napapahaba kasi. Kaya ginawa natin, isulat na lang. Pero I believe yung sinusulat natin ay nasa ating puso. Amen? At sinasambit din natin sa Panginoon sa panalangin. With His lips. Di ba? That's why, pag nanalangin tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Sambitin natin sa Panginoon with this, sa ating mga labi, mula sa ating mga puso. Dahil alam ng Diyos ang ating mga request, mga kapatid. Amen? Pero kinakailangan minsan, sabihin natin sa Panginoon. Amen? Sabihin natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan sa gabing ito. And I believe, ang bawat sa may kahilingan, and I believe ang Diyos ay hindi magkakait ng ating mga puso. Basta inuuna natin ang kalooban ng Panginoon. So ito'y pangako ng Panginoon talaga na He will give you the desires of your hearts. Amen. So habang malapit ang Panginoon, the Lord is near, all those who call to Him, to all who call to Him in truth. Okay, for the last, Psalms 145, 18 to 20. Maganda to, mga kapatid, na ating basahin. At tayo magtatapos sa ating gawain. Psalms 145, 18 to 20. Verse 18. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. Yun yung napakainam, mga kapatid. Amen? Dahil maraming tumatawag sa atin ngayon, pero wala sa katotohanan. Pero kung tayo na sa katotohanan, hindi magkakait talaga ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Pag tayo tatawag sa Panginoon mula sa ating mga puso na may katotohanan, ating buhay may katotohanan, ng ating maglulingkod may katotohanan ng Kanyang mga salita, I believe hindi tayo paihindihan ng Panginoon. Amen? 18, verse 19. He will fulfill the desire of those who fear Him. Sino ang natatakot sa Panginoon? Ito'y pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kanunungan. Ibang klaseng pagkatakot ito. It's a reverence sa ating Diyos. Ito'y pagkilala sa ating Diyos. Amen? Kung sino siya. Amen? Nadakila, tapat, makapangyarihan. Amen? Banal na Diyos. Amen? At nagbibigay ng tunay na justice, sabihin na natin. Mahabagin na Diyos, pero nasa Kanya ang justice, mga kapatid. Nasa Kanya ang judgment. Nauntindahan natin ang Diyos. Amen. He will fulfill. So, Kanyang
Di ba, ibibigay o pangyayarihin. Amen? Ang ating mga desire, kung tayo natakot mismo sa Diyos. Alam ng Diyos, He also will hear their cry and save them. Amen. Verse 20, for the last. The Lord preserves all who love Him, but all the wicked He will destroy. Amen. Yan yung context ng Psalms 37, kapatid. You see? Nang lahat ng masama ay talagang kanyang lilipulin. May panahon sila, mga kapatid. Pero mga matutuwid, ang mga anak ng Diyos na tumatayo sa katotohanan, ay preserve ng Panginoon. Amen? Ang mga nagmamahal sa Panginoon, alam ng Diyos kung paano sila i-preserve ng ating Panginoon. So makikita natin ang pangako ng Panginoon. Ang Diyos talaga ay nagbibigay ng ating mga desire. Kung makikita niya na ang ating mga kagalakan ay totoo, sabihin na natin, amen? Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay totoo. Yung ating mga ginagawa sa ministry ay totoo, nasa katotohanan, may kagalakan tayo na ginagawa sa Panginoon. May pangyayari sa mga desires natin sa Panginoon. And that's why kung inyong papansinin, kung inyong makikita ang ating mga buhay, nagtataka na lamang tayo. Amen? Maaring hindi ganito ang buhay natin, hindi ganito ang kalagayan natin kung hindi tayo naglingkod sa Panginoon. Ito'y biyaya ng Diyos, mga kapatid. Amen? Napakabuti ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, ang Diyos ay dumirinig kung tayo nasa katotohanan. Sabi nga, God heareth not the sinners, but if any man be worshipper of God and doeth His will, him He heareth. Diyan, andun yun, mga kapatid. So, diyan makikita natin na ang sinners ay hindi talaga didinigin ng Panginoon. So, sino ang dinidinig ng Panginoon? Ang kanilang mga panalangin. Yung mga worshipers of God na gumagawa ng kalooban ng Panginoon, yun yung dinidinig ng Panginoon. Kaya nga sabi ni John, if you abide in me, and my words abides in you. So makikita nyo yung abides, hindi lang ganun ang pananatili. There's something, pagpapatuloy, continue, abide in the faith. So hindi sumusuko, kundi nagpapatuloy. Dahil wala ang Diyos, ang puso ng Diyos ay wala sa kanila na tumatalikod. Ang puso ng Diyos ay nasa kanila na nagpapatuloy. Abide. Amen? If you abide in me, my words abides in you. Yung salita ay nagpapatuloy sa atin, nagpapatuloy tayong pakinggan ng kanyang mga salita, nagpapatuloy tayo, nagpapaturo sa kanyang mga salita. If ye abide in me and my words abides in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. John chapter 15, verse 7. So yan ay pangako ng Panginoon. Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Yung will dyan, hindi will natin, kundi will ng Panginoon ay pinagkaloob ng Panginoon. You see? So ang Panginoon ay talagang dumirinig ng ating mga pangangailangan sa gabing ito. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. I believe marami tayong mga pangangailangan sa gabing ito. Ating ipagkatiwala sa Panginoon, magpakasaya tayo. Amen? Kahit na lumuluha sa presensya ng Diyos, hindi ibig sabihin malungkot tayo, kundi there's something na kagalakan na hindi may paliwanag na ginagawa ang Diyos sa presensya ng Diyos. Magpakasaya tayo. Then, hintayin natin yung desire na ipagkakaloob ng Panginoon sa mga bagay na nais natin. I believe hindi na ito malayo sa kalooban ng Panginoon na ibinibigay ng Diyos. I believe may pangyayari sa lahat ng ating mga prayers sa gabing ito. Purihin ang Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Let's commit ang ating mga daan sa verse 5, di ba, na ating mga nabasa. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Commit thy works. Commit thy ways. Sa Proverbs, andun yun, makikita nyo. Cast thy burdens upon the Lord, and He shall sustain thee. Sino may mga burdens sa gabing ito? Cast thy burdens
unto the Lord, and He shall sustain thee, satisfied thee. Hallelujah! Pangyayari niya ang ating mga panalangin sa gabing ito. Purihin ang Panginoon. Magalak tayo sa mga salita ng Diyos, sa mga precepts, sa mga testimony, at ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng ito at may magagawa ang Diyos sa Kanyang mga salita sa ating mga buhay. God bless you all, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. To God all be the glory for His word. Napakainam ng Kanyang mga pangungusap. Napakainam ng Kanyang mga pagtugon sa ating mga pangangailangan. Tunay napakabuti ng Diyos. Tayo manalangin. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Sambahin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Purihin ka sa gabing ito. Luwalhatiin ka, Panginoon. Mabalik sa iyong lahat ng pagdakila at pasasalamat. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat sa iyong mga salita sa gabing ito, Diyos. Salamat sa iyong mga pagpapahayag. Lord, tunay, hindi namin nakalain na mayroon palang something pa na dapat namin kagalak, O Diyos, sa aming mga puso sa buhay na pananampalatayang ito. I believe hindi lang kami ganito ngayon, Panginoon. There's something. Ang iyong banal na Espiritu, someday, one day, hallelujah, ito'y uugong na katulad ng isang hangin, like a wind, right? Rushing mighty wind, hallelujah, ang iyong banal na Espiritu at yung pangyayarihin ng mga nasa ng mga anak mo sa huling panahong ito, Diyos. Gagawa ka muli, Panginoon, hallelujah, ng mga dakilang bagay. May gagawin ka, Panginoon, sa hindi namin inaasahan. Sinabi mo, Lord, trust, magtiwala lamang kami, commit namin ang aming mga way, ang aming mga works, maghintay sa iyo, magalak sa iyo, delight, hallelujah, and wait patiently unto you, Lord, hallelujah. May gagawin ka. Hindi ka Diyos, Lord, na stagnant. Ikaw buhay na Diyos namin pinaglilingkuran. Kahit na kuminsan, Lord, nakikita namin parang stagnant ang aming pananampalataya. Pero there's something wooing, hallelujah, cooing in my soul, hallelujah. There's something cooing in my soul, hallelujah. Mayroong gagawin ng banal na Espiritu ng Diyos sa huling panahon. Lulubusin niya ang aming kagalakan, Panginoon. So, Lord, tulungan mo kami, hallelujah, na sumampalataya ng lubos sa iyong mga salita. At ipagkatiwala ng lubos, manangan, hallelujah, ng lubos sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat sa iyong mga salita. Palain mo bawat isa sa gabing ito, Diyos. At aming binabalik ang pagdakila sa iyo. Sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen.